Type 2, intermittent ang signal natin. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. 1 John chapter 2, verse 1 and 2, ESV. May the Lord bless the reading. Again, blessed everyone. This is Brother Jose Roniboy Perez Cariaga, your brother in Christ, wishing you a blessed day. At muli namang bumabate, anong araw, anong oras, anong panahon man ninyo panuorin ang broadcast. I-insist sa mga nagpupumilit na kailangan mo ay pananampalataya lamang, lantaran po sinasabi ng inyong lingkod, ito po ay maling katuruan. Pinatunayan na po natin yan. Sa mga nagsasabi naman, kailangan mong magtrabaho, kailangan mong gawin ito, doon, sumunod, ganun din po, unbiblical din po yan. Ayon kay Apostol Pablo, tinalakay po natin yan noong nakaraang linggo. Ito nga po ay ibang ebanghelyo sapagkat ang pananampalataya natin or ito ay mag-uumpisa, God's righteousness or yung the kind of righteousness God demands is it starts from faith and patuloy na matatapos sa pamagitan ng pananampalataya. So we need to get it right. Sabi nga po natin, dapat ang katanungan natin ay hindi yung what saves you, but kailangan alam natin kung na who saves you. Kasi kapag nagdepende na tayo sa what saves you, ang mangyayari kasi ay nagkakaroon tayo ng favorite verses, mga paborito natin mga bersikulo, magkaminsan pinagsasabong natin ng dalawang bersikulo. Or kapag ka naman pinagpilitan natin yung what, yung bagay ang magliligtas sa atin, nagiging pretext ang mga bersikulo. So, hindi na natin kinakonsider yung context ng mga bersikulong ito. Kaya, sabi nga natin, paano kukonekta doon yung part 31 wherein sin, man's greatest problem. Dahil ang totoong issue nito ay hindi lang doon sa faith versus work. Hindi lang salvation issue. Ang totoong issue nito ay yung man's greatest problem, which is sin. And kailangan na malaman ng bawat isa what takes away sin. Ano ba talaga ang nag-aalis ng kasalanan? Or ang katanungan dapat ay, sino nga ba talaga ang nag-aalis ng kasalanan? So, anong kaparaanan? Tapusin muna natin itong pagtalakay sa kasalanan. Dito, magtatalo na naman si pananampalataya lamang at saka si pagtalima lamang din. Nagsasabong talaga lagi itong dalawang to. Pero dahan-dahan natin. Hopefully so, makahanap tayo ng isang magandang linya dito sa nagbabangayang dalawang paninindigan ng faith only tapos obedience naman sa kabila. So maging maingat tayo sa mga terminologies na gagamitin. Magkaminsan kasi pagka nag-define ang isang grupo ng kanyang terminology o terminolohiya, tila lalong lumalabo yung pagkakaintindi natin. So punta lang muna tayo doon sa issue natin ng kasalanan, making the invisible visible, part 31, the problem of sin. At ito yung man's greatest problem. Sinubukan po natin maghanap muna sa mga secular definition. Ano nga ba ang kasalanan? Ayon sa Britannica Encyclopedia, an action that is considered to be wrong according to religious or moral law. Ito ang kanyang definition. So, action. So, kailangan may commission. And then, ang iba naman sabi niya ay transgression, paglabag sa kautusan. And then, ito namang isa, nakakatuwa nga lang itong matatagpuan ninyo. Nilagay ko naman dyan yung kanyang link. Sin is a riddle, a mystery, a reality that eludes definition and comprehension. Masyado namang pinapalalim. Madalian lang naman ang kasalanan at titingnan natin mamaya lamang yung kanyang pinagmulang salitang ugat. So, tingnan natin. Actions by which humans rebel against God, miss His purpose for their life, and surrender to the power of evil rather than to God. Yan naman ay ayon sa Holman Bible Dictionary. So, it is a rebellion, human rebellion against God.
Titingnan natin kung that holds water pagka pinag-aralan natin itong what is sin. Pag tinalakay pa natin ang kasalanan, dalawang word ang panggagalingan niya. Or yung Hebrew na chata o shata at saka yung Greek word na hamartia. Ang parehong salitang ito or ang magkaibang salitang ito, pareho ang kanilang pakahulugan. Nang ibig sabihin, missing the mark or sin is basically, hindi lang siya transgression, kundi missing the mark. Halimbawa, kung makikita natin ng isang bullseye, kung ang bullseye is number 1, then 2, 3, 4, 5, and 6 is sala or hindi tumama or missing the mark. That is hamartia. So, kung titingnan natin, it should only be this. Ganito lang dapat yung angkop, yung tumama. Kaya kapag ginamit yung salitang hamartia, yung kasalanan or nagkasala, simply put, hindi tinamaan. Miss the mark. So, ito ngayon ang magdadala sa atin sa isang bersikulo na maraming gumagamit at napakadali po nito among evangelicals at saka sa ibang mga pananampalataya. Roma Kabanatang 3, talatang 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Pangangalandakan talaga ito at ang talaga namang nilalaman niya ay lahat nagkasala, lahat missed the mark, lahat tayo fall short by God's standards. Hindi talaga umabot doon sa standards na set by God. Kahit na sala, kunting-kunti na lang. Walang pagkakaiba yan pagka hindi naman kasi rubberize yung kanyang ruler na pwedeng iangat, pwedeng paigsin, kundi may standard siya. At ang kanyang standard is this. So, we all fall short of that kind of standard. Kaya kung titingnan natin, ano nga ba nagagawa ng kasalanan? If we miss that, sinabi niya, don't think that the Lord is too weak to save you or too deaf to hear your call for help. Ano ba meron? It is because of your sins that He doesn't hear you. It is your sins that separate you from God when you try to worship Him. Gaano ka seryoso ang problema sa kasalanan? Itong sinasabi niya. That He can't hear us. That we are being separated from God because of our sins. So, sa madaling salita, ang kasalanan pala, ang kanyang naidudulot sa atin ay this one separates us from God. From the dawn of creation, when God created man, He created him in His own image. At makikita natin, doon pa lang sa Garden of Eden, mayroong close fellowship between God and man. May pagsasama, nag-uusap, nagkakaroon ng ugnayan. Subalit, iyan ay dahan-dahang nagkaroon ng lamat. At nangyari nga, nung magkaroon ng kasalanan ang tao, ang nangyari ay inihiwalay niya ang Diyos sa tao. So, hanggat andiyan yung kasalanan na yan, hindi maaring magsama ulit ang Diyos at ang tao. Ang tao makasalanan, sa ngayon, ang Diyos ay banal. So, walang kadiliman whatsoever sa Diyos, walang bahid whatsoever sa kanya ng kasalanan. Kaya, hindi talaga kahit gaano man kalaki yung pagmamahal na yan, hindi talaga mangyayari hanggat ang tao ay may kasalanan or may namamagitan sa kanila na kasalanan. Kaya tama yung bersikulo, sinasabi niyang, sin separates us from God. Anong dapat gawin ngayon sa kasalanan na yan? Ang mga talatang ito ay hango sa isang bersikulo at ito ay ang Roma Kabanatang 6, talatang 23. Sinasabi niya, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Wages of sin is death. Free gift of God is eternal life. Sa mga igsuon ako mga Bisaya, mao nang iyang ginasulti kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga hatag sa Dios o grasya sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo.
Tinuod. Ang bayad sa sala, kamatayon. Tati patay, ti supapak ti basol. Ngem biag nga agnanayon ti isagot ti Dios gapu iti panakikaykaysa tayo kini Kristo Jesus nga apo tayo. Maawatan tayo amen. Supapak ti basol. Bayad iti basol ket ni patay. Isu nga masapol o kasapulan nga mabayadan day nga basol. Sa Tagalog naman sinasabi niya sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos, grasya kung inyong mamarapatin, ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa madaling salita, makikita natin na sa mga mas makabagong mga translation, ganito ang kanyang ginamit, sin pays off with death, but God's gift is eternal life given by Jesus Christ our Lord. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Good News Bible, for sin pays its wage, and that is death, but God's free gift is eternal life in union with Christ Jesus our Lord. Kaya alam natin, pagdating sa kasalanan sa mga Cebuano, bayad lang na siya. Sa mga Ilocano, supapak, sa Tagalog, kabayaran, sa English, yung wages or payoff. So, kung titingnan natin maigi ito, magtatalo na naman si Faith tsaka si Work dito on how to deal with sin. Ngunit upang mas madali na unawain ang bagay na to, yamang nagtuturo po ang inyong lingkod ng sa TESDA, yung bookkeeping NC3 at saka meron po tayo yung trainer's methodology dito sa TESDA pa rin, ano? Na isa tayo sa mga pinalad na maging facilitator ng trainer's methodology on bookkeeping. Makikita po ninyo how to deal with sin. Gawan po natin ito muna siya ng isang T-account para madali. Sa mga nag-aral ng ABM, T-account, ano? Sa kabila, debit saka credit. Gawin natin ito para malinaw. So dito sa ating debit side, ilagay ko doon yung ating utang o debt. Yan yung utang natin. So, at dahil nga double entry ito dapat para balansyado lagi yung equation natin. Sa kabila naman, ito yung bayad o yung payment. So sa madaling pagsasalita, Ilocano, Bisaya, Tagalog, or English man ito, ang utang talaga natin is sin, sala sa Bisaya, basol iti Ilocano, kasalanan sa Tagalog, at ang bayad ng sin is death, kamatayan. Sa sala, kamatayon, sa Ilocano, patay, basol. Sa mga Tagalog naman ay kamatayan. So, madaling makita, no? At alam natin sa paggawa ng T-account na ang isa ay dapat hanggat hindi mo na ibibigay yung kontra account niya, mananatili yan. So, subukan natin yung faith at saka yung work. Alam natin na ang utang natin ay kasalanan, utang natin ay basol kada kiti Ilocano, sala sa mga Bisaya, sin sa mga Inglesero. Maaari mo bang bayaran ang sin, ang sala, itibasol, ang kasalanan, sa pamagitan na sabihin mong nananampalataya po ako sa Diyos? Or may pananampalataya ako na binayaran ni Jesus yan. Pwede ba yon? Or pwede bang sabihin natin na naniniwala po ako sa Diyos, kaya bayad po yung kasalanan ko dahil sa paniniwala ko sa Diyos? Or ang iba naman ay nagsasabi, manalangin ka lang, idalangin mo na sana patawarin ka ng Diyos sa mga pagkakasala mo. Pwede po ba yan? Gayong maliwanag na maliwanag sinasabi niya, for the wages of sin, ang utang na dapat bayaran ay ito. Kasalanan, kamatayan ng kanyang kaparusahan. Hindi rin. Nananambahan naman po ako tuwing linggo-linggo. Kaya tuwing nananambahan ako, nababayaran po yung kasalanan ko. Saan mababasa yan? Saan natin makikita? O yung iba naman ay nagsasabing, nagbibigay po ako ng abuloy, nagbibigay po ako ng ikapo, may gift offering pa po ako, may love offering pa po ako. Kailan naman nangyari at saan mo mapapatunayan, mababasa ang mga bagay-bagay na gawain yan, magbabayad ng kasalanan? Sa mga igsoon na mga Bisaya, yung pag idagkot na lang na siya, dagkuti ng kandila, asa man na mabasa nga pwede nimong dagkutan og kandila aron mapatawad, mapasaylo yung mga sala. Wala.
Kahit saan natin daanin, hindi mangyayari yan. O ang iba naman nagsasabi, nabautismuhan ako, nabautisuhan ako, ay nabinyagan ako. Naging kaanib ako ng isang pananampalataya na sila lang o kami lang ang maliligtas at hindi kayo kasama. Then saan natin mababasa yan? Pambayad kasalanan ba ang mga bagay-bagay na yan? Pwede bang tanggapin na yan ang kabayaran ng kasalanan? Gayong malinaw na malinaw sa pagkakasulat na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sapagkat may utang kang kasalanan, ang bayad lamang nito natanggap ay yung kasalanan. Bigyan natin ng isang halimbawa. Halimbawa, kumuha tayo ngayon ng television. May nakita akong television kasi sa paghahanap ng paano kaya ipakita, mas magandang makita ng mga estudyante ang pagtuturo natin, no? Kasi kakatamad na rin magbit-bit lagi ng projector, sira na rin mga projector natin, no? Kita tayo ng isang television set that is 64 inches at ang bayad niyan is 150,000. Halimbawa, inutang ko yan sa isang department store o sa isang appliance center. Ang television set na yan na inutang ko, ang kaniyang kabayaran is 150,000 pesos. Hanggat hindi nababayaran ng 150,000 pesos ang television set na yan, hindi ko pwedeng sabihin na, Mamang department store or appliance center, may pananampalataya po ako sa Diyos. Kaya naniniwala ko na si Jesus, Jesus will provide. Pwede bang ibayad yan? O nangingiti ang iba sa inyo, no? Pero it makes it absurd to even think about it. O sabihin mo man, may paniniwala po ako sa Diyos. At naniniwala ako sa Diyos that God will provide pambayad yan. Pero sasabihin niya, hanggat hindi mo na ibibigay sa akin ang bayad na 150,000, hindi talaga makwikwit. So hindi talaga mawawala ang utang mo sa akin. Kasi ang bayad lang talaga ng television na 64 inches na kinuha mo is 150,000. Or kaya ipagpipilitan mo, idalangin ko na lang po, nalalago pa rin ang negosyo ninyo. Hindi pa rin po yun ang kasagutan. Or kahit nasabihin mong hindi po ako nawawala sa pananambahan, linggo-linggo, 51 or 52 Sundays a year. Hindi po yan talaga ang sagot. Or sabihin mo man, nag-aabuloy po ako, nagbibigay ako ng ikapo. Again, ang hihilingin lang talaga ay bayaran mo ako sa utang mong television na ang worth is 150,000. It is either may 150,000 kang ibibigay hanggat hindi ko nakikita ang debit account na 150,000, hindi po mawawala, hindi po matatanggal sa aking listahan ang utang mong television that is 64 inches, ang worth is 150,000 pesos. The same thing goes with our kasalanan. Ang kasalanan na yan, hindi kailanman mababayaran ng iyong pananampalataya, paniniwala, pananalangin, pananambahan, abuloy, ikapo, bautismo, pagiging kaanib ng isang iglesia. Ang bukod tanging kabayaran ng kasalanan na yan ay kamatayan. Wala pong ibang bayad sa kasalanan na yan. Hindi mo pwedeng sabihin, naging matalimahin ako, obedience, hindi maaaring bayaran ng kasalanan. Pananampalataya, faith, hindi maaaring bayaran ng kasalanan. Kasi, stipulated, nakasulat, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Hanggat hindi na ibibigay yan, then hindi mawawalang kasalanan na yan. Kaya, dito, ulitin natin. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Hindi mababago, hindi mapapalitan, at andi dyan yung versikulong yan. So it is false hope or giving them, pagka sinabi yung manampalataya ka lang, bayad ang kasalanan mo, maniwala ka lang na si Jesus nagbayad niyan, bayad ang kasalanan mo. No, teka muna. Hindi yon. Or di kaya ay maging matalimahin ka lang sapagkat sinasabi niyang he who is faithful unto death will have eternal life. Teka muna, kasalanan ang issue. Main issue natin is kasalanan.
Kaya hanggat andyan yung provision yan at hindi namimit ang kabayaran, ang bayad utang ng kasalanan na yan, mananatiling may kasalanan ka na, mananatiling accountable ka sa kasalanan mo. Huwag naman po sana tayong magbigay ng false hope. Kaya nga may kasabihan tayo o may kaparaan ng pagtuturo yung Calva Homer na tinatawag. So, para maintindihan po ng mga kaibigan natin, ng mga mangangaral, mga kagaya kong mga ministro, kagaya kong mga nagtuturo sa mga pastors, evangelists, and ministers, ibigay ko lang po muna sa inyo yung Calva Homer. Kasi magkaminsan we give people false hope. Na may kasalanan siya, sasabihin mong manampalataya ka lang, then wala na kaagad-agad yung kasalanan. I don't think so. That's false hope. May kasalanan ka, tapos sasabihin lang, maging obedient ka lang, maging masunurin ka lang sa Diyos. Okay, I don't think so. Hindi yan ang provision na pinag-uusapan natin ayon sa Roma 6:23. Ang Calva Homer, ayon dito, means light and heavy. And it refers to an inference from minor and major, an argument a fortiori. Ano ibig niya sabihin? Ang ibig sabihin ng Calva Homer is that whatever is true in the light must be true in the heavy. And whatever is not acceptable in the light must be unacceptable also in the heavy. Kung ang television nga na ang halaga niya is 150,000, hindi mawawala yan kahit palitan mo pa ng pananampalataya, pananalangin, lahat-lahat ng mga indulhensya to be exact. Hindi talaga mababayaran ang kasalanan na yan. Kaya sa aba ng mga tuwing sasapit na lang ang Nobyembre 1 o 2, ay idadalangin mo ulit upang when the coin rings, the soul in purgatory springs. Hindi rin mangyayari yan. Kaya hindi pwede napalitan. Kasi Calva Homer, hindi namimit kung hindi nga pwedeng bayaran yung television set ng ibang bagay maliban sa demand niya na 150,000. Ganun din. Ang kasalanan na ang demand niya na payment is kamatayan, hanggat hindi namimit po yan, hindi mawawala at hindi mababayaran ang kasalanan na yan. Hindi pwedeng i-write off ang kasalanan na yan or sabihin mong written off or bad debt. Hindi po pwede doon. Paano nga babayaran ang kasalanan? O paano nga ba nababayaran ang kasalanan? Simple, kamatayan. Sa anong paraan? Pag-uusapan po natin yan sa susunod na pagkakataon. Subalit itigil lang po natin yung pagbibigay ng false hope, ng maling pag-asa sa mga nagkakasala, sa mga namumuhay sa kasalanan na idalangin lang nila, maniwala lang sa Diyos, manampalataya lang, o di kaya ay sumunod lang sa utos, bayad ang kasalanan na yan. That is false hope. Hanggang sa susunod po, pwede po ninyo akong tanungin, pwede po kayo ulit na mag-email, mag-comment, magpasa at maging tawagan ng inyong lingkod para sa kasagutan ng mga bagay-bagay na iiwanan muna nating nakahang. Next week po natin ibibigay ang kasagutan dito sa man's greatest problem, which is sin. Paano nga ba matatanggal ang kasalanan na yan? Kamatayan lang sinasabi ng Biblia. Subalit, tingnan po natin next week. Bukod tayong pangarap natin, mabayaran ang kasalanan na yan. At hindi pamamagitan ng faith only yan or by obedience alone. Hindi po mangyayari yan. Muli, ito po ang inyong lingkod, Jose Roniboy Cariaga, ay magsasabing sana pagpatuloy natin na magkaroon ng ugnayan sa Diyos kapag nawala ang kasalanan na yan. At yan po ang ating magiging topic next week. Salamat po.